Lagi na lang umuulan dito sa amin. Halos buong magdamag na. Sobrang lalaki nga ng mga patak ng ulan. Parang gusto ko tuloy maligo. Kasi naman, dito kasi sa amin kapag umuulan, mayroong pre-slide. Nakikita nyo ba yung mga pababang tubig na yan? Naalala ko ng mga bata pa kami. Umakit kami dyan sa pinakataas. At syempre dahil malakas ang agos, uupo kami dyan. Hanggang sa magtuloy-tuloy na pag-i-slide namin sa baba. Medyo mataas ng konti yan, kaya nga sobrang saya. Gusto ko sanang gawin ngayon kasi wala akong kasama. At saka mahirap na, sobrang lamig din kasi ng tubig. Baka sipunin pa ako, ako naman nun. Inutusan nga pala ako ni mama maglabas ng batya dito sa labas. Pati nga mga kapitbahay namin naglalabas ng batya sa labas. Nagsasali sila ng tubig ulan, di ko alam kung para saan yan. May tubig naman kami sa gripo, para saan kaya yan? At syempre dahil ako pinakamabait na anak ng mama ko, at gusto kong maging inspirasyon sa kabataan, kahit naulan ako na nagkusa, alam kong gusto nila ng pandesal kaya ako na ang bibili. Gatong oras pa lang kasi bumibili na kami ng pandesal. Kaso nga umuulan, di makalabas si mama. Kung makikita nyo, halos walang tao sa kalsada. Tanong ko lang pala sa inyo, ako lang ba okay? Kapag nakakakita ko ng ganyan, malakas na patak na galing sa bubong, kahit malinis yung paa ko, sinasalin ko dyan yung paa ko. Wala lang, trip lang. At this point, habang naglalakad ako, palakas na ng palakas ang ulan. Buti na nga lang nagkataon bago kami bagyuhin. Nakagawa na ng kanal dito sa amin. Sa maniwala at kahit sa hindi, kung wala yan, sobrang baha na dito sa amin. Nakarating na nga pala ako dito sa panaderia. Alas 5 pala ng mga oras na to, pero paubos na. Buti na lang talaga nagpresenta ako bumili ng pandesal kahit pa paano yung nakaabot ako. Halagang 20 pesos nga pala na pandesal ang binili ko. Sa sobrang lakas ng ulan, hindi na pala kinakaya ng payong. Sobrang basang-basa na rin ako kaya wala na akong chance kundi tumakbo. Sobrang naputikan tuloy ako. Sobrang aga ko tuloy mapapaligo. Bago ko iabot ng pandesal kay mama, bago nga pala ako umalis, nag-iinit siya ng tubig. Pero pagbalik ko ngayon naman, nagsasangag si mama ng kanin. Pero mas nagulat ako at hindi ako nakapaniwala. Akala ko kasi dati joke lang to. Meron pala talagang longganisa. Akala ko kasi dati konyo-konyo lang o memes lang yung longganisa. Na ibig sabihin na ilongganisa pero meron pala talagang longganisa. Kaya naman habang nagluluto pa si mama, papakainin ko muna yung alaga kong bibe na si Adobo. Madaming nga nagsabi na huwag ko daw pakainin ng kanin at ulam ang alaga kong bibe. Pwede naman daw yun pero mas okay daw kung papakainin ko sila ng feed. Kaya eto, bumili ako ng feed. Eto ang susubukan ko ipapakain sa kanya kung magugustuhan niya. At naalala nyo rin ba, pagawa nga pala ako ng bubong dito sa unahan ng bahay namin para dyan ilagay si Adobo. Kaso naawa naman ako kasi mag-isa lang siya dyan. Kaya ang ginawa ko ay inalis ko muna siya doon. Nilagay ko muna siya dito sa tabi ng bahay ko. At least dito hindi siya malungkot kasi lagi kami nagkikita. Hindi rin siya mababasa dito. Eto na nga pala at susubukan ko na siya pakainin ng feed. Pero habang binubuhos ko to, dapat excited siya. Pero halos hindi man lang niya pinansin. Hindi ko tuloy alam kung busog ba siya o hindi. Baka kako madilim lang kaya binuksan ko ang ilaw at tinuro ko yung feed. Kaso hindi talaga niya pinapansin kaya parang naninibago ako para kay Adobo. Kaya naman nangangamba ako kasi baka mamaya masama pakiramdam niya. Hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko. Ngayong taglabig nga pala para sa mga single dyan. Para sa mga walang kayakap dyan, ganito ang gawin niyo. Ako kasi ganito ang ginagawa ko. Nagsusuot nga pala ako ng pajama. Tapos kung wala ka naman jacket, magsuot ka naman ng sweatshirt. At syempre dahil kalbo na ako, nilalamig din ang ulo ko. Kaya dapat may sombrero, charot. Ayan, para problem solved na, hindi na ako nilalamig. Kapag ganitong panahon, kahit kakagising mo lang, ang sarap ulit matulog. Lalo na kung ganito pa yung kumot nyo. Madulas at maalagasgas, ang sarap pagkiskisa. Bagay na bagay para sa akin to kasi hindi ako nakatulog pag hindi ako nagkakiskis ng paa. Tala pa nito may jowang kaya ka. O siya, matutulog muna ako, gisingin nyo na lang ako mamaya. Charot. Naluto na pala yung sinangag, kaya kakain na ako, pero magkakape muna ako. Sa maniwala at kay Sede, ngayong 19 years old na ako, ngayon lang ako makakatikim nitong longgado. Ngayon kung wala na-realize ko baka siya tinawag na longgado kasi nga longganisa siya pero shape na hotdog. Tinikman ko, hinahanap ko kung ano yung pagkakaiba pero parang parehas lang din naman ng longganisa at skinless. O siya, kakain muna ako. So yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye!